Okay, ito ginagawa natin ay nagbo-voltage drop dito sa current sensing resistor. Galing dito, pupunta dito, first MOSFET, second MOSFET, current sensing resistor. Nagbo-voltage drop to, pupunta rito. So, ang problem nito ay itong resistor na to. Itong resistor na to ang may problem. Bakit po nangyari din sa resistor na yan? Ang resistor na yan ay nag-change value. Nag-change value yung resistor na yan. Ito po yung resistor ng gate nito. Itong dalawa. Yung gate nito at saka yung gate nito. Yung first MOSFET at saka yung gate ng second MOSFET. So, dito sa resistor na ito nagkaroon ng problem. Okay? So, try natin ngayon na saksak. Okay? Lagyan natin ng ayan. Para ma-check natin. Okay, sasaksak ko siya ngayon para malaman natin kung ano yung voltahe niya. So, i-check natin dito. I-check natin dito sa unang ano. So, mapapansin mo is 24. Dito sa kabila ay wala. Gets mo? So, nagpa-fluctuate siya. Yan. Siya po ay 24. Pagdating dito sa kabila, siya ay siya ay ganon din naman. Pero kapag ka nag-uuna siya, nagdi-decline siya, bumabagsak. Ito. Nag-change value tong resistor na to. So, ito yung problem ngayon na hindi natin makita kung bakit siya nagkaganon. So, para malaman mo po yung ganyang problem, dapat ay bihasa ka na sa pag-check ng mga signals. So, yun yung signal ng first MOSFET at yung second MOSFET. So, galing dun sa charging IC, okay naman siya. Pero pagdating dito, lumalabas, wala siyang signal na tumatawid doon sa gate nito at saka sa gate ng first MOSFET at sa second MOSFET. So, papalitan po natin siya ngayon ng resistor. Okay. Ito pala yung ano, yung 4 kilo ohms yung resistor na karoon ng change value. Yan yung nakakonect sa first and second MOSFET. So ito yung kailangan nating palitan. Sa pamalit natin ay kukuha lang tayo dito sa atin pong resistor book ng 4.4K. 4K. So check natin kung meron tayong 4K, 3K, 4K. So ito 4K. Ito 4K. So kukuha tayo ng isa. Ito yun. Okay, so saksak na natin, plug. Then check natin ngayon kung meron na tayong 24 volts dun sa gate ng ating first MOSFET. Okay, so yung gate natin ay ito. Okay, meron tayong 24 volts. Sa ating second MOSFET, meron tayong 24 volts. At dito sa ating DC, bin ay 20 volts, 20.07. Dito naman sa ating CSR ay 20.07. So, ibig sabihin, ayos na po yung ating DCN section. Okay. So, yun lang naman po yung ating goal sa DCN section, ang ma-establish natin yung
voltage output dun sa CSR from bin. Okay. Thank you. Okay, so after natin siyang palitan ng resistor doon sa kanyang as gate or sa AC drive, okay na siya ngayon. So nagcha-charge na siya. At the same time, meron na po siyang current draw na 105. Kasi na full charge na, over discharge yung battery niya. Kaya laki ng kanyang kung mapapansin nyo yung kanyang current draw 4, 5. So ito na ngayon siya.